Medyo matagal kaming nawala. Yan, tol. Ano na pag-iisip mo dun? Sabi ako mo ang burat. The ultimate groomer of all. Kaya ba may matabang bata dahil kayo sa kasakol? Is that what it means to be an influencer? Galing po. Tinanggal siya. Careful what you post, man. Kung wala kang masabing maganda, huwag kang salita. Ano ba yung Gi? 3, 2, 1. What is up, YouTube? And welcome back sa Leave the Kids Alone. So matagal-tagal nyo kaming hindi nakita. And matagal-tagal kaming hindi nakapag-shoot, nakapag-talk. So, sana na-miss nyo kami kasi na-miss na namin kayo. Ano boy? Pucha, tulog ka na? Naanto ka, Bagi? Ang ina ng mga absent fathers na yan, ha? First of all, Ay, may balat ka agad ah. ay, ganun, sorry. Aalis kayo sa bahay ng mga tatay ng asawa nyo, pumunta kayo probinsya, kasi sabihin nyo, absent father ka agad. Tangina, may topic ka agad, tol. Tangina, nag-intro pa lang ako eh. Di ba nag-start? Introduction pa lang. Okay, sorry. Medyo matagal kaming nawala. Ah, A month ata, no? oo nga eh. Man, tol. Kaya, na-miss namin kayo. Sana na-miss nyo naman kami. Sana may konting I miss you naman dyan. Okay. Ha? May heart na konti. Oo, pa-heart naman. And anyway, we welcome you to episode 16 ng Kanto Thoughts series. And kamusta? Kamusta kayong lahat? Sana okay kayo. Sana okay ang inyong family, ang inyong health. And kami okay naman on this side. Always blessed by our Lord Jesus Christ. And masyado lang naging busy in the past few weeks. Ano ba mga pinagkakabala ng mga tropa natin? Panay, ano ba yan? Mabuti ba yung mga pinagagawa nyo? Hindi kami nakikita eh. Calorie deficit, bro. Calorie excess, bro. Deposit. Sa'yo, Anong deposit? deficit. Sa kanya, deposit. Deposit ka, deposit puta. lang. Kamusta? Kasi hindi kami nakikita sa totoo lang. And ang malupit nito, sa GC namin tatlo, hindi rin kami siya nakakapag-usap. Kaya wala rin kami alam sa isa't isa. So, Oo nga. kamusta? Magkwento naman kayo. Ano mong mga pinagagawa niyo in the last few weeks? Ba't kayo masyadong busy, tol? Wala lang. Ang dami na nating haters sa Facebook eh. Hindi, feeling ko naman mas marami naman yung nakaka-appreciate. Oo naman. Sa bagay. Sabi nga, ay wait lang. Share nga natin to. Sige, ako muna. Hindi lang. Umaya ka na. Ikaw muna ang puta. Wait lang, Guess wait ka lang. lang ah. Guys, sobrang ganda na ito. Editor, isama mo to sa picture natin. Dahil lang. Shoutout sa aming editor at sa editor namin Sa mga reels. editor, lagi mait ulo. Sa editor namin mga reels na laging sinuzoom yung mga mukha namin. Shout out. May Sino to? mukbanger na. Si May mukbanger. Si Kajakol. Si Kasakol Ayan na, at si ito na ang Kajakol. mag-ama. Nagkita na sila. Lagay mo dito, editor ah. Makapakita natin to sa taas yung ano. Yan. Nagkita na ang mag-idol. Sabi si Kajakol. Calorie deficit, tapos dumiretso na balat. Balat dinuguan. Ayo boy, kamusta? Ikaw naman, Nard. Hindi yan, puro panchichicks lang tong hype na to eh. Siyempre, Lover boy yarn? Ay puta, mapapanood to, men. Yari ka. Gago ka. Mapapanood to. Puro panchichicks ang puta. Si boy absent ka ba, boy? Ganyan. Boy absent. Okay, next episode ay Baby dating da- tips. Baby daddy. Marami lang ako ma-share, guys. What's up, baby daddy? Ano, rapper yarn? Yeah, baby daddy, yo. Sige, go, Nard, sorry. Ano yan? Okay lang. Ano, bali. Okay lang, gago ka. Hindi ka kinakamusta, Hindi, gago. hindi. Anong... Last month, tol. So, spending with my mom, syempre. Ayaw nga pala. Oo. Tapos, ayun lang. Medyo nakapagod. Araw-araw namamalengke. Mm. May sumbat Araw-araw pa. Hindi, actually, sila kasi... Sorry, talsik yung mani. Mm. So, yung dalawa, mga ano nila, parents nila, mga moms nila, nasa ibang bansa. So, Mm. last month, sabay umuwi. Yan naging busy. Siyempre,
kailangan mag-spend ng quality time with family. Minsan lang naman nandito, 'di ba? So pagbigyan nyo na. Saka na natin pag-usapan. Kung baga bigyan nyo ng time para mag-uusapan pa rin naman natin yung mga kapuking inahan na yan ng mga nangyayari sa paligid natin, di ba? 6 months lang naman ata ako hindi nakita mami mo gi. Gago, isang taon din. Ay, sa taon Isang ba? taon sa Kami iyo, 14 years kami, tol. 14 years? Oo, tol. Ano ba tagal? Oo. Aba to kompetisyon? Patagalan. Bobo ka ba? Matagal kami. Ano? Panis. Pero ang nakakatuwa, no, pag maraming tao sa bahay, hindi pala nakakatuwa, naawa ako sa Onidoro, parang gamit na gamit. Oo, tol. 2 inidoro gamit sa akin. Glug. Tang ina, no? Busog sa tahay. Solve na solve yung inidoro nyo, no? Yes! Nasaan nga ako, nagbara pa yun sa amin, tol. Wala lang. May isa sa mga napansin ko. Tsaka ang Ayun. taas ng kuryente tubig ko, tol. Ba't puro ka sumbat? Kala 14 years. Tapos yung sumbat mo. Hindi. Kaya 14 years kang mababa kuryente, ngayon lang tumaas, tol. Tapos ang sumbat. Gagawin hindi ko na sinusumbat. Kumbaga, yung dami ng tao pumunta sa bahay, di ba? Pero teka, Normal. bilang mga kids kayo, tol, I mean, mumuyang mga moms, mga parents. Ako kasi, kasama ko lagi si Hermat eh. Pero hindi ko naman, well, siguro may mga moments na take for granted ko yun. Kasi nga, syempre sila, hindi ko alam yung paramdam na hindi mo kasama yung mama mo or wala siya dito sa Pilipinas na hindi mo pwedeng yung puntahan lang ng isang ano lang, 'di ba? Isang one call away or one street, one tricycle away. Kumbaga nung dumating, parang naramdaman niyo bang naging kids kayo ulit? Parang gano'n. May ganung moment ba? Oo naman, tol. Ako hindi. Ikaw naman, muna, tol. negative to eh. Ito muna. Oo ano muna? naman, tol. Isa nga to sa dinadala ko ngayon, tol eh. Hmm. Di ba? Kasi iba yung instinct nung nanay, ano, di ba? So, nagkasakit ako, todo kasi kaso si Ermat. Siyempre, pag gagawa kita ng iinumin. Stethoscope. Oh. Yeah, yung iinumin, tol, di ba? Nagtimpla pa siya na. Pag-inom Sabi niya, kayo, tol. Hindi, sabi niya, ito yung iniinom namin sa may lemon, may turmeric, may lagyan pa niyan gin. Lola Remed Horse. Di ba? Lola Remed Horse, tol. Di ba? Tapos, pinainom niya ako ng antibiotic. Anong genuine feeling mo noon, tol? Anong naman, genuine? tol. Kumbaga, anong naramdaman mo? Talagang parang bata ka. Ganun. Na-refresh. tol. Umiyak kayo. Gago yung antibiotic niya pang ipe ng puta. Gagi, tol. Lumalayo mo. Hindi ko kasi binasa din. Pero syempre, alam mo yung mother, best known sa inyo, gano'n, di ba? Sabi ko, clindamycin, yung pa naman yung allergy talaga sa akin, tol. Buong katawan ko, tol. Allergic ka doon? Oo, tol. Putik yan. Buti. Malupit yung mother's instinct ng mama mo, tol. Parang gusto ko patayin. Parang mother/killer's Hindi, instinct. Joke lang. Pero na-miss mo yun. Na-miss Oo mo yung naman, ganung tol. feeling, tol. Tsaka, Anong pwede mo Grow ma-share? closer. Anong pwede mo ma-share sa experience na yun? Kasi 14 years, tapos biglang... kasi, I mean, syempre, true calls lang, di ba? So, may mga several times na may up and down na nag-aaway Nangyari pa sa'yo. kami, di ba? So, ngayon, mas grow stronger na yung bonding namin. Oh. Nakapag-usap din kayo talaga Oo, ng tol. masinsinan. Mm. Nice, galing. Tsaka, bukod doon sa mga nabalitaan niya. Kasi, pumunta pa siya sa ninang ko, tapos may nasabi pa siya sabi niya, kwento Di ba yung nabalitaan din niya na sinabi niya sa ninang mo, namamasko ka pa rin kahit 30 ka na. Yun ba yun? Yun ba yung isa nabalitaan? Gago hilong Kasama yun. yun, Hilong Ay, yun. sila na ba? Hindi pala ako yun. Hindi, I mean, nakwento niya lang din na sabi kasi ng ninang ko, kabataan ko pa naman yun. May hindi mareklamo yan. Naawa nga ako. Sabi ko, ako naman, di ko naisip yun. So, nabanggit na lang din ni Ermat. So, natuwa naman ako. Na ibig sabihin, yung pagkakilala rin sa akin ng ninang ko noong panahon na yun, hindi ako masamang tao. Maayos Diba? talaga. Maayos naman. Baga maganda na ipakita mo. Meron kang naitanim na ano. Mm. Ikaw naman, tol, bilang wala kang naramdamang pagkabata, anong mo, pwede mo ma-share? Anong naramdaman mo? Nagagalit ka pa rin ba sa gitara, tol? Di na tackle yun eh. Parang tabu yun para mag-aaway kayo. Hindi ko na ano yun, kasi hindi kami nagkita ni tita. Kaya nga, wala. Tita, Wala. pagbalik mo dito, yung gitara, pag-uusapan natin. Hindi pa tapos yung issue na yan. Hindi pa rin tapos yung issue na. Kasi alam mo ba dumating si Gian sa puntong umiiyak na siya sa akin? Ba't di ka ba naniniwala sa akin na hindi ako yung sumira ng gitara mo? Putalasing kaming dalawa. Tol, hindi nga ako yung sumira ng gitara mo. Umiiyak si Gian sa akin. Si Mami nga. Sino ba kasi talaga yun? Hindi ako yun. Well, anyway, yun lang. Wala lang, bigla lang ako na feeling ko kasi pag dating ni Ermat, kala ko
maging feel at home siya kagad. Hindi man feel at home naman. I mean, yung way na parang, ito gagalawin ko, ayusin ko lahat to. Parang, syempre kasi bahay niya rin naman to. Ay, ganun si Ermat sa amin, tol. Niransak niya yung Ransakin. tol. Ayun ang expectation ko. Pero ang expectation ko hindi. Parang, Ang reality, hindi. parang ang nangyari, parang, wala, ba't ganito gumalaw si mami? Parang respected niya yung bahay ko. Parang, treat niya as bahay ko talaga. Well, kasi ako naman nagpaayos nun. Well, ano yun? Ang first impression mo doon, parang, ano ba yun? Parang it's something ba na parang positive ba sa'yo yun? Parang, dahil hindi siya ina-expect mo, di negative siya sa'yo. Ganun. Hindi rin. Parang, weirdly, ano lang. ano ka lang. Nanibago, ganun. So parang, Overexcited ka sa ibang... feeling ko, dun sa sinasabi ko, sa tanong ko, parang nag-expect si Gian na, Parang gano'n, yung parang Leonard. Ransakin yung baka Hindi, ano nga, parang technically nag-expect ka na maging natatuin siyang bata. Oo, yun. Pero ang ginawa ni Tita, tinrato kita sa man, parang Oo, gano'n. galing nga. Sabi mo. Hindi siya, kumbaga, hindi siya mahanapan pa rin ng pangit. Ano, kasi, hindi ko nahanapan ng pangit. kumbaga parang gusto mo magpaka-baby na, ayusin mo to, kumbaga ikaw mami Oo, pero, ayusin mo to, pero tinrato ka niya as, oo. man ka na eh. Kaya nga, respected niya ako niya. Oo. Ganun, gagalaw, wala siya masyadong ginalaw. Actually, linis naman siya talaga, natuwa rin ako. Kaso may naiiwan kasing tissue matigas doon sa kama ko. Ewan ko ba't di niya rin tinapon yun. Ayun lang yung... Matigas, tol. Hindi ko alam. Nakakasar yun. Parang huwag na nating pag-usapan yun, tol. Matigas yun. But anyway, yun yung dahilan po kaya medyo matagal kaming walang upload. Tapos, pati yung mga, ewan ko kung naka-follow din kayo sa social medias namin. So, medyo wala din upload recently. Pero babalik tayo dyan. Itong darating na ano na to. Pagkatapos ito, ng shoot na to, balik na ulit sa grind at sa commitment dito sa ating movement. And hopefully kasama rin kayo, paulit-ulit kami na kasama kayo sa na-excite sa mga parating na bagay na niluluto namin. And isa pa yung music na aming ilalabas. Lapit na. So, tune in lang, no? Nod lang kayo. And anyway, yun. Ano bang mainit na ngayon, tol? Nag-uusapan ngayon or wait lang, tol. nung mga nakaraan na nawala tayo. Wait lang, tol. Doon ba sa ilalabas, tol? Pwede ba kang screen name mo ng baby daddy? Baby dads. Si Baby dads. Baby D. Baby D. Parang Bobby D, tol. Pangit pala. Parang Bobby D. Ayoko. Lil Bakit, Daddy. bakit? Yung Lil Daddy. Ba't Lil? Maliit akong maliit na daddy? Baby Bukod sa dun eh. Bobby D, yung Baby D, pwede rin maging Baby Dick ang po. Kaya nga, ayun nga naisip ko eh. Di, wala. Curious lang din ako. Nasa social media naman din ako, araw-araw, marami rin naririnig at napapanood. Pero noong mga times na wala tayo, ano bang mga uminit na balita noon, tol? Ano bang mga uminit na topic na pasok sa atin? Hindi ako, nag-deactivate ako eh. Pero hindi mo ako hinanap. Ba't alam ko ba? Alam ko mag-deactivate. Lagi ka naman kasi hindi nagre-reply, tol. Sanay na ako eh. Tapos Lagi sabihin mo, nag-chat. andyan lang yan, babalik din yan. Paano ko namatay na ako, tol? Ang ina niyan. Alam niyo po, sobrang laki nitong tao na to, di ba? Tangina, pero siya yung pinaka-baby sa amin. Alam mo yun, parang laging naghahanap ng baby siya. Minsan gusto namin siyang gulpin ni Leonard. Sabi, si Leonard nag-alala dahil nag-deactivate ako. Tapos ikaw sabi mo, babalik din yan. O, tignan mo, bumalik ka. Paano pag hindi? Di kita-kits sa eternal life. Oh, sorry. Go ahead. Alam mo Leonard, ikaw yung tao lang social media ngayon. Hindi naman ako social media. Tao naman. I mean, sa awareness lang sa mga nangyayari. So, yung naging viral na una. Isa-isa lang. Magbigay muna ng isa na tingin mong talagang medyo mabigat. Medyo talagang dapat pag-usapan natin. So, yung dalawang bata na nag-plot ng pamamarel, which is nangyari. Sa school yun, parang around... Last month yun eh, no? around 14... basta teenagers pa sila. Ayun yung dalawang bata na namarel, tapos 3 yata yung kategi na bata. Oo, tapos may isang bata doon na, which is, na-sympathize lang mga tao kasi true na-sympathize? Oo, kasi Hinarangan niya yung pinto galing eh. Oo. Ay, yung big boy. Oo. Saludo sa'yo, kid. Which is, binubuli talaga siya, tol, ha? Oo. Yun yung, pero para daw sabi ng magulang, hindi na nagkikwento na
Binubuli siya. Binubuli siya. Pero alam ng mga classmate ata. Oo, yun yung nag-iisang lalaki. Mm-mm. Dun sa lahat ng nawala. Which is masakit yung binanggit niya sa last. Sabi niya, nabaril na ako, mauna na kayo, umalis na kayo. Ako na lang dito, parang gano'n. Pakaangas nun. Tol. Una po sa lahat, nakikiramay kami dun sa mga pamilya ng na biktima. Biktima. Hindi naman sa pagiging plastic or cringy, pero siyempre ayaw nating mangyari yun sa amin at kahit kanino, no? Kasi it's a very unfortunate thing to happen to anyone. And saludo nung napanood ko nga yan, sabi ko, itong matapang na totoong bata. Isipin mo nga, sabi ko, tinry ko ilagay yung sarili ko dun sa sitwasyon niya eh. Being a teenager, tapos haharang ka sa pinto dahil may mga ganun nga, may mga namamaril na ibang tao. Which is, Kaya mo yun? Kaya niyo yun? Which is, kaya mo bang iligtas sa anin sarili mo? Oo, di ba? Diba? Ang first reaction mo is tumago eh. Di ba? Pero, Kasi mas inalala mo pa yung iba. Galing. Saludo sa'yo, kid. Lodi ka, Lodi. Pag talaga, malalaking bata lagi nang baboli. Gets ko siya. Ikaw ba yon? Parang, kayo. Parang dati mga hinaharangan mo lang yung mga sa pila ng mga bilihan ng hotdog sa kantin, tol eh. Tsaka mga Kwek. Para ikaw yung mauna. Ay na. Gago. Anyway, isang napakalungkot at Tragic yun, tol. nakakatakot na pangyayari din kasi paano umabot sa ganun? Diba? Yung mga bata na suntukan, okay pa eh. Diba? Ano daw, tol eh? Inasar daw sa gupit ng buhok eh. Oo nga, nabasa ko yun. Gagi! Sabi daw kasi dun sa isa, parang, ang pagkakaintindi ko, correct nyo na lang po ako sa comments kung mali ako. Ang unang pagkakaintindi ko dyan ay, yung isa sa mga suspect na bata, bully talaga siya yung bully. Dalawa sila eh, isang mukhang matured na yun. Parang Parang isa, ano mga yun eh. 13 lang ata. Tapos yung isa, payat talaga siya, na talagang siguro yun yung binubully. Pero yung isang mas malaki, Pero mas marami ata na yung yung mas maliit. bata ka. Oo nga. Yung isa yata wala. Hindi ko Yun sure. yata Pero wala. parang, Tapos sabi, yun yung parang inaano niya eh, inaapila niya na wala namang natatamaan eh. Wala palang tutok yun no? Yung maangas. Wala Hindi, mataas kasi sensitivity ng mouse niya. ang dala ata kasi nung isa, naka 45 bata. Hindi ko sure. Hindi ko na rin alam yung mga ganun Pang details police eh. na baril Oo. pa. Tapos yung isa, yung revolver lang ata. Oo. So parang siguro dun sa... mas aiming nun. mas Oo. matindi ang recoil. But anyway, sorry po, hindi namin ginagawang katatawanan. Nakakatawa lang kasi yung mga ibang bagay. Pero lalaliman natin yan mamaya. Pero ang nabasa ko nga nag-umpisa yan kasi yung bully na yon, isa sa mga suspect, parang tinukso siyang dahil nagpagupit siya, mukha daw burat. Burat yung gupit. Sabi niya na mukhang burat. Editor, i-post mo nga yung picture ng kaibigan natin si Renz. Yung gupit ni Yeye. Gagi ka. tol. Ayun. Oo, harapin natin. Oo, hukayin natin. Hukayin natin yun. Parang Nakagalong ganun. gupit. So doon daw nagsimula. Oo. Doon daw nagsimula, tol. And then, yun na, parang, yung isa na binubuli, mas payat, parang nag-usap na sila na ganyan. Mas may mga kamag-anakang pulis. Kung sino man na may-ari ng baril. Yung bata, mas bata ata, siya yung may tita na police. Police woman. Oh. Tapos yung isa, sa security guard daw galing yung baril niya. Ganun. Okay. So, kaya hindi siya nakatama galing security guard. Bato dahil Yung Paltek. yung may kalawang-kalawang na. Kaya Tingga. kalabit niya. Kaya sumisip pa na lumalabas. Mali siya ng kuha tol eh. May shotgun naman yung security guard eh. Dahil joke lang. Go. Pero bukod dyan, bukod sa isa na yon, meron pa yung parang batang babae naman na biglang, nakita ko lang sa video, pagka lapit yun sa isa, bigla niyang inunda na sunod-sunod. Ewan ko kung may hawak Yung yun. tomboy ata yun tol. Na bata. Oo. Tapos biglang nilapitan niya isang babae na, ewan ko kung, Bully talaga siya. ewan ko kung may hawak ba siyang ballpen o kutsilyo ba yun, Suntok ata, bare piece na talaga. ayun. Ewan ko, basta ganun. Doon sa same school yun? Hindi ata, hindi. Bagay Kasi parang yung sa may tomboy na bata o yung babaeng bata, ano yata yun, sa Cavite lang ata yun. Yung sa dalawang batang lalaki, parang sa Mindanao ata yun, tama ba? Mindanao ata. Pero man, ang daming ganun ngayon, ano? Dami tol. Ako, nandiyan tayo eh. So, ang mas inaalala ko yung outcome. Kung saan siya nagiging weaponized. Gets mo, tol?
Origin? Ano ba? Hindi, kung paano nagiging weaponize sa mga politician yung scenario o yun yung pangyayari na ganyan. Doon ako mas yun yung Ako, concerning ko. ang concern ko kasi doon, I mean, bukod doon sa bata yan. So, dapat we Oo. lead in the right way yung mga bata. Oo. Di ba? Oo. Pero yung mas ipaprioritize pa ng mga politician yung pagiging politika nila, magiging trapo nila. Hindi, theatrical kasi sila. Ang eh. Wala layo. eh. Oo, di ba? Tol, Oo, eh. kasi kung politika lang kasi, para ka nanonood ng telenovela Oo, ngayon. Eh. tol. Di ba? Totoo lang, ayaw kong pag-usapan natin dito yan, pero since Oo, nasabi mo, parang nanonood ka na ng dyan eh. Ng mga telenovela sa GMA tsaka sa ABS na Galingan ni Robin kung ano pinagsasabi niya eh. Diba? Doon lang, tol. Kabilang kampo, walang In the context na yun, tol, bakit kailangan nilang silipin yung mga laro? Yung mga games, online games, video games. Isa yun sa pinakatanga nilang naisip. Di ba? Para sa akin lang. Kasi ako, ang pinaka main concern ko doon, hindi lang siya kasi nangyayari sa isang lugar. So, ibig sabihin, hindi siya isolated case. Di ba? Nangyayari siya sa iba't ibang parte ng bansa at iba't ibang parte rin ng mundo. Oo. Ang tanong, anong mali? Anong nangyayari na nagkukos sa mga bata to act that way? Hindi ko naman sinasabing mas mabubuti o mas magalang at mas disente yung mga bata ng panahon namin, mas taon na sa atin, nauna sa amin, mas panahon nyo, kung ano man. Pero, isipin nyo mabuti, hindi siya isolated case kasi hindi lang sa isang sa isang lugar o bansa na isang city nangyari. Nangyayari siya ng sunod-sunod or halos sabay-sabay sa iba't ibang lugar. So, ibig sabihin, may mali Diba? na nagkukos para mangyari yun. So, yun nga yung point ko. Kita mo, naging weapon pa yon para sa mga politician, para gawin nila yon. Isipin mo isang senador, isusupina niya yung developer. Si Ontiveros? Ontiveros ba yun? Yan, tol. Anong nasa pag-iisip mo doon? Ba di kayo online sugal? Oh, Hindi, di ba? hindi Ba't yun, hindi hindi sila yun yung dumag-focus? parang hindi Oo. nila inaano yung root cause. Kasi kung sa laro lang, panahon natin lumabas ang Counter-Strike eh. Kabataan natin yung grade 5, grade 4. Ay hindi, mga grade 3. Grade 2, grade 3 lumabas ang Counter-Strike. Na, tol. Tapos, COD, Battlefield, Di ba? Halo, lahat. Barilan yun. Tsaka may larong bata tayo, tol. Sa tumbang preso pa nga lang, susuntukan na di ba? Oh. Babanggitin mo dahil sa games, parang ang weird naman nung context mo na bibigay mo doon. Pero para kasi sa mga taong yun, yung sinasabi sa mga politika, parang expected ko na sila maging tanga eh. Kasi lagi nilang ililid sa ibang bagay yung blame. Diba? Alam nila, feeling ko matatalino sila, hindi lang nila ginagamit sa tama. Kaso ko pa isa tol Pamakino. Nagkaroon daw siya ng intel. May mga mangyayari na gano'n naman daw incident. Ha? Ang weird nun, tol. Nagkaroon ka ng in the future agad na intel na may mga mangyayaring gano'n. Mangyari. Tapos, napigilan daw nila. Nice yun. Di ba? Saan yun, tol? Time traveler yarn. Ang ito ni Bama Kaina eh, no? Gamer siya, tol, ha? Baka Minecraft lang siya, no? Oo, tol. Tsaka Tetris. May violence din dun eh. Padahan, di ba? Oo. Ang weird, tol. Napaka-bobo nun para isisi sa games. Kasi, una sa lahat, although pwede siya maging isang factor kung walang tamang guidance yung bata. So, it all boils down dun sa mga adult na nakapalibot dun sa bata. Mm-hmm. Lalo na ngayon na inevitable na ang social media, inevitable ang media, inevitable ang mga videos na pwede nilang mapanood. Pero, games, I doubt. Kasi, feeling ko mas malaki ang influence ng mga videos, tol eh. Lalo ng mga influencers, mga maraming bobong influencers, lalo sa ibang bansa, Oo. na nagtitrigger ng violence, di ba? Oo. Doon pa siguro. So, bakit hindi yun ang i-limit natin? Di ba? Kasi parang nagiging normalized na sa atin yung, sa kanila, sa atin, na pag nakapanood tayo ng, katulad nun, yung may parang, may babanata sila, ganyan. Nagiging normalized sa atin, katotohanan na lang. Mm. Which is sa tingin ng bata,
goods yan. Okay lang yan. Diba? Pwedeng gawin, no? Pero sa mga nangyayaring yun, nakakatakot kasi parang hindi na naka-align yung moral values or moral compass ng bata dun sa mga nauna sa kanya. Dun sa mga nagpalaki o kung sino man nag-aalaga, magulang man yan o mga tsuhin, tsahin o sino man. Sobrang iba na yung way of thinking, yung ideology ng mga future. Sa ganong edad mo, naiisip mo na agad kumitil ng buhay ng tao. Diba? Ano pa yun? Dahil lang inasar. I mean, bullying okay. Dumaan din naman tayo dyan. Nakaka de-emasculate nga naman yon, nakakababa ng self-esteem. Sabi ako mo ang burat. Oo, di ba? Oo naman, kumbaga kung ikaw yung makakaranas nun, Nakakatawa lang. magkakaroon ka ng bababa self-confidence mo. Pero, para pumasok sa isip mo na, kuha tayong baril, tapos babaril natin yung mga yan. May chat sila na gano'n. Nag-plot talaga sila. May plano, di ba? So, intentional. Nakakatakot. Ba't kaya, hindi na lang kaya nila ibalik yung mga larong Harvest Moon. Kasi nun mag-aalaga ka ng kalabaw, tsaka manok. Tapos, Tamagotchi. hindi mga gano'n. Tapos mag-aasawa ka, mga gano'n. Pipili ka ng babae doon. Ayaw na lang gano'n. Sims. Iba yun Pero Harvest Kasi Moon. ginagawa mo sa Sims taan. Kaya nga Kung makabalik natin na gano'n. Lalaki pinagpa-partner mo doon. Tapos yung bahay mo lang isang square lang, di mo lang pininturahan. Tamad ka Gusto mo na maglaro So, walang kisame. Walang bubong. Wala pa ng bubong. Ever since. Feeling ko talaga. Hindi sa games yun. Sa upbringing yun. At sa guidance din. Kasi mapapansin mo Mapapansin mo pag may iniisip na masama yung bata Diba? Kung nakafocus ka. As a magulang. Kumbaga, ang nagiging punto is irresponsibility talaga ng mga adults noon. Hindi lang naman Wala. Ibang sisisihin both sa mga magulang, Oo. yung talagang adults sa paligid natin. Hindi lang yung mga, hindi lang magulang, mga influencers mismo na basta-basta na nagbibitaw ng mga salita porket yun yung mas maganda para sa views nila, para sa mga likes, 'di ba, sa mga comments. Si Vice ganda ba yan, tol? Hindi lang siya. Alam mo, napaka-demonyo talaga yan Vice Gods. Ay, sobrang dami na naman niyang pinagagawa ngayon. Mainit na naman siya sa The ultimate groomer ang puta. Groomer. Ako sa kanya, napaka-demonyo. Hindi ba ganda pangalan yun Nandura pa ng may team na babae sa Showtime. Di ba yun? Gago siya. Di ko Ang pangalan mapanood Vice yun. Groomer dad pangalan Babait niya. ako sa'yo. Alam mo bakit? Kasi nag-deactivate ako Tol, sama mo lang dito. Sama na lang dito. Pakita ko Sama na sa'yo. lang dito. Yan. Nandura. Parang lang daw yun, play, Talaga skit. ba? Skit. Nakita mo ba yan? Hindi pa tol Parang may skit sila tapos parang Ayoko kasing lumabas sa sino ba yung sa mga kwento na may mga si Cinderella ba yun? Si Snow White yung may mga Ewan ko kung sorry, hindi ko alam yung story. Basta yung picture kasi nakadura siya dun sa mukha ng Ikaw, Vice Ganda. Napaka-demonyo mo na. Tapos nag public apology siya pagkatapos nun. Tapos ganon. Ang layo ng conviction mo. Dahil doon pa lang, sa iniisip mo pa lang, di ba? Tapusin mo na agad. Hindi sinasabi ni Pastor Johnny na ahead of time, alam mo na dapat yung outcome. Kumbaga isipin mo na kung ano yung magiging results ng actions mo bago mo Diba? pagawin. Parang gano'n. Wala blinded ka lang ng cloud. Parang ka nag-journal na dapat nun. Na, tutuloy ko ba to? Yun nga, yun. Katulad niya, isa siya, mabalik ako sa sinasabi ko sa mga influencers, yung pagiging responsible natin sa pagsasalita natin. Kasi sobrang powerful ng word, sabi mo nga Diba? Oo. Na pwede siyang gamitin to empower someone. Pwede rin siyang gamitin to destroy. Diba? So, sobrang powerful ng words. Minsan siguro take for granted natin yung power na yon. Bigla na natin bibitawan na. Kasi, ito yung magkiklik. Ito yung mag-viral. Magte-trend to pag sinabi ko tong ganito yung shit. Pero hindi ko naman, wala naman ako ill intention Wala akong ill intention. Hindi ko intention manira or mag-influence ng masama. Para sa akin, gusto ko lang kasi maraming views, maraming likes, maraming haha, comments, maraming naman yung share. Role nila, diba? Pero again and again and again, lagi namin tinatanong or sinasabi rin na, yun ba talaga yung nagmamatter? Yun ba yung, is that what it means to be an influencer?
Diba? Anong ini-influence mo ngayon? Lalo Or sa mga siguro, kabataan natin, diba? Love for money na lang talaga yung choice Oo, nila, no? tol. Ayun naman. Oo. Tol, example na lang, si Kasakol. Bakit siya nag-i-influence sa kumain ng mga... Ito. Pakita ulit natin. Si Kasakol. Ayan. Si Kasakol, tsaka si Jakol. Meron tayong traidor na kasama dito. Traidor to eh. Di ba ba't mo i-influence kumain at mag-ASMR ka ng mga ganon? Tapos mga unhealthy pa. Paano pag unhealthy nakapanood sa'yo? Ay, parang okay na din kumain nun or mag-crave siya ng ganong food. Di na, mo pa ng unhealthy influence yung ibang tao, di ba? So sa madaling salita, tol, tayo rin na nagkukos nun. Tayo mga nandito sa stage na to, na adult. Oo. Para maging ganun yung mga bata. So dapat tayo okay, babalik sa bata kasi. Hindi, tol. Nagiging reference lang natin yun. Kaya ba may Yung pagiging matabang influence. bata dahil kay sa Kasakol? I mean, hindi. Pwedeng isa siya. Dahilan. Hindi, gusto ko isa Kasakol eh. Babatrip pa rin ako sa kanya. Tol. I mean, di ba? Parang, Ah. so dapat tayo maging held accountable at responsible. Di ba? Tayong mga merong kakayahan na mag-isip, Oo. mag-decide. Kasi paano nga ba yun? Ang hirap naman nun. So parang, dapat kailangan, kung halimbawa anak mo, well, hindi ka naman influencer, hindi ka naman YouTuber, hindi ka naman vlogger. So, ang pinaka sakop ng iyong kakayahan para magbigay ng limits at saka mga ng sense of responsibilities yung mga anak mo, pamangkin mo na bata, di ba? Or mga nakapaligid sa'yo. So, doon pwede mong i-limit yung pwede nilang i-watch or pwede nilang laruin. Or, much better, give context, di ba? Na parang, etong napapanood mo, movie lang yan. Pero hindi ibig sabihin, totoo yan. Halimbawa, dalawang babae, nanonood ka, kasama yung anak mo, dalawang babae naghahalikan, or dalawang lalaki naghahalikan sa isang movie. Pwede mong sabihin, eto, napapanood mo, movie lang yan, may pinoportray lang silang character and all that shit. Pero sa reality, ano ba talaga dapat ang boy para sa girl, ang girl para sa Tama. boy. Same thing sa violence, di ba? Tama. Siguro isipin mo mabuti, saan magsisimula yan? Ba't naging ganun yung mga bata? Bakit nagiging Which is, dali lang sa kanila na maging violente? Para bang walang consequence Kaya nga. ang mga actions? which is yun yung nawawala, di ba? Kumbaga nagiging normal sa mga parents. Yun Oh. yung mawala. I mean, hindi natin masisi So sa... tayo yung una nagiging stupid no? Hindi, Kung sino pa yung matatanda. di ba? I mean, hindi natin masisi, gawa ng busy daw sila. Pero at the same time, yun talaga yung kulang. At isa pa, sa schools, hindi naman rin natin masisi, nawala yung yung Christianity, yung teaching ng Christianity. Religion na wala, Oo, nawala eh. Alam mo, parang kung ako magulang nun, parang, o kaya, kahit hindi pa nangyayari yun, parang gusto ko i-explain sa kanya, anak, yung mga makakasalamuha mo dyan, hindi lahat magugustuhan mo. Kung may mambuli sa'yo, after ng school mo, may mambubuli pa rin sa'yo. Kahit saan pumunta. Kahit sa pumunta, kahit gano'n ka lang katanda. Kung tawagin kang burat niyo, baka tawagin burat ka pa rin noon. Di ba? Di ba? Gets nyo? Di ba? Kumbaga, ayusin mo yung gupit mo. Ayusin mo barbero mo. Oo, panty ang barbero. Kung ayaw mo tawagin kang burat, ang huwag ka magpagupit ng burat. Di ba? Alam mo sa mo, anong gupit gusto mo? Ano kaya? Gupit burat. Mukhang burat ka to. Sabi ng tao, ibang tao, mukhang burat yung gupit mo eh. Pagkagalit ka, tapos babarilin mo. Di ba? Mukha kasi kang talong, mukha kasi talong. Yun, Di ba talong. isipin mo, napakababaw lang. Kaya, di ka mukhang burat. Di ba? Gumanti ka rin. Sabi mo na, mukha ka rin, bura. Pwede ba gano'n na lang? Tsaka, tima, sa lahat din ng aspeto ngayon, ganun din eh. Parang, ewan ko kung nakikita nyo rin yun sa mga comments. Yung isang example na naisip ko ngayon is yung kay Robin Padilla ba yun? Na isang comment sa kanya na parang, wala bang magpapatira dito? Okay, Wala bang magpapatumba dito? Wala papabarel, ganyan. Oo, wala bang magpapabarel dito? Na parang, Matanda na yun, doon hinighlight ngayon ni Robin Padilla, nakita niya eh. Which I is, mean, ako naman, wala naman akong pakialam din sa ni Robin Padilla. Kung ano man sinasabi hindi ko niya. mapapansin yun eh. Basta kung ano yung niya, role niya na yun eh. Pero ibig ko sabihin, Yan di ba, ka na parang dun dahil lang hindi kayo magkaparehas ng paniniwala, Pabaril mo na. gugustuhin mo na siyang mamatay. Ano yun? Tol, saan galing yun? Hindi ba tayo pwedeng mag-agree to disagree? Or magkaroon ng... Parang tangin na, parang kailangan yun. Si Poging Kalabaw ba yun? Hindi, Ay. babae yun, tol. Sa atin yun, Okay. hater natin yun. Sa atin ba yun? Babae, tol, na ano.
babae. Nakita ko babae. Parang, Natanggal daw siya trabaho. parang sa, ano ba siya, RA siya ba? Parang ganun. Oo. Ayan, Tinanggal be siya. careful what you post, man. Oo, 'di ba? Parang katulad nung last time na pinag-uusapan din namin, 'di ba yung kay Charlie Kirk, ang daming nagkaganon. Tapos pati sa atin, ganoon na rin. Wala bang magpapatumba dyan? Tapos hindi lang yun. Tapos sumunod doon, marami na ako nakitang naka-highlight na comment na gano'n. Wala bang magpapaano dito, papatumba dito, papatira dito. Parang, tol, hindi lang kayo parehas ng presidenteng gusto, tapos gano'n na. Kala mo naman talaga na tulungan ka ng presidenteng gusto mo. Tangina, 'di ba? Akala, binigyan ka bang pera niya para ano? Tangina, gusto mo lang makiuso eh. Gusto mo lang may kakampi eh. Si Robin, Wala ka kasi tropa eh. Tangina. kami si Robin Padilla, kahit nakakainis siya, kahit nagpakita siya ng burat dati. Nagbayad na ba siya? Yung pagkatayo niya, nakataas yung skin burat niya. Well, anyway, I mean, kahit gano'n siya, wala pa rin tayo karapatan mag-condemn eh. Oo naman. Yan, tayo na Paano read your scriptures, guys. Kasalanan nyo rin eh. Pinili yung maging senador si Robin eh. Binoto ba yun? Oo, di ba? Tapos hindi nyo na natripan, ko-condemn nyo na. Hindi yan sabihin tatagol yung mga politicians na yan. Pero, Para Ay- umabot sa punto na gusto Yeah. niyo nang mamatay? Bakit Yeah. naman? Grabe Hindi mo naman lang- kayo. Hindi mo lang gusto yung lumalabas sa bibig niya, di ba? lagi tayo nagko-condemn eh. Di ba? Pero, pwede tayo mag-seek ng justice. Pero to condemn, talagang ganun katindi. Isip ba kayo na maayos? Which is nakakatuwa naman kay Robin doon. Parang pinag-pray niya, no? Hindi niya na inano eh. Hindi. Hindi niya na parang Pinost lang niya. i-revenge pa. Pinost niya lang. Ayun, natanggalan ng trabaho. Pero nakakainis pa rin siya, nagpakita siya ng burat. Parang yung word of the day natin, burat. Siguro, ayun nga yung pinakamalaking bagay doon na sa sobrang lahat tayo, kaya natin mag-record na ng video, kaya natin maging live, kaya natin kumuha ng audience. As long as meron tayo sigurong charisma, 'di ba? Iba yung yung influence na hindi na sila nag-iisip kung ano yung magiging influence. Diba? Katulad ni ito, yung si Gabriel Go sa MMDA, diba? Inisip ko, pwede ka namang magtrabaho nang hindi mo na ibinibidyo yan eh. Ano bang hatak mo? Hindi na out. Antay Gabriel Go ka ba? Hindi naman. Akala ko I sa mean, teacher. Kasi sa teacher, Sa teacher, may side siya doon na mali. Ako para sa akin, sabi ko, magtrabaho ka na lang sana dyan. Huwag mo na i-video. Kumbaga, alam na naman ng tao yung ginagawa mo eh. Pero mag-expose ka pa, parang binaril mo yung sarili mo. In-expose mo yung teacher sa mali eh. pero ako, kay Go ako doon eh. Tama naman siya dun eh. Ang problema niya, naghumingi yung teacher sa kanya ng sabi niya, wag mo nang i-post. Diba? Hindi, naka naman siya eh. Naka-blur naman siya eh. Ang problema, nakilala siya tol eh. Ay, hindi yan na problema yun. Wala naman siyang nilabag na privacy na eh. Hindi nga, nakilala pa rin siya. Yun ang lang. Problema, diba? Nakilala siya, pero wala namang sinabing pangalan niya. Mm. Kumbaga sa privacy, wala siyang nilabag. Tsaka nasa public sila eh. As ang commenter kasi, hindi, side naman, di ba? One side, or, both sides naman nag-ano eh. So yung kabilang side, sasabihin na, bakit iba yung trato mo pag sa maliliit na tao, pag sa matataas na tao? Like kay Chabit. Nahuli niya rin? Ang bait niya, tol. Hinuli niya si Chabit? Ay, hindi niya hinuli? Tinikitan si Chabit. Si Chabit na nagpatiket. Na problema sa kanya. Pero ang bait niya makipag-usap kay Chabit. Humingi pa siya ng pasensya. Di ba? Which is, ang tingin tuloy ng tao, one-sided ka. Siguro may part na ganun. Oo. Pero ang point lang kasi doon, may video man o wala yun, it doesn't matter eh. Kumbaga, ang point doon, sumunod ka sa batas. Kaya nga may Yun batas naman eh. talaga. Para Diba? sa akin, yung ayaw ko lang sa kanya, yung may public work ka na nga, kailangan mo pang mag-stream or Ito na lang yun eh. nun. In the first place, kung naka-helmet siya, mangyayari ba yun? Hindi mangyayari. Diba? Ganun talaga. Tapos ginawa ng mga teacher, nag-helmet sila sa loob ng classroom. Which is, naging viral na kasi. Mas lang, di ba? Para sinindihan lang. Mga teacher na nagpo-protest, tapos nag-helmet sila sa loob ng classroom, parang. Tapos sumabit pa yung mga yun yung sinasabi ko, nagiging weaponized. So parang hindi na pinag-iisipan masyado yung mga bagay-bagay. Pag hindi naman yung sinabing magturo kayo ng naka-helmet eh. Parang, Oo, di ba? paano ka nga naman Sarcastic magtuturo ka na paano ka magtuturo ng tamang asal, ng aral, kung
ikaw mismo yung sumusuway dun sa mga Diba? tinuturo mo. Yun yung point doon. Wala akong hate kahit sa kaninong side. Oo naman. Kaya lang para mag-protest kayo or mag-selfie and mag-post nung naka-helmet kayo sa loob ng classroom habang nagtuturo, di pinagmukha nyo lang tangin yung sarili nyo, di ba? Kung gusto nating i-expose si Go dun sa mga bagay na dapat din niya na ginawa, di mag-focus tayo dun sa gusto nating i-expose siya na dapat hindi niya na ginagawa. Hindi sa kakalabanin mo yung mali ng isa pang mali. Diba? Di wala na naging tama doon, di ba? Pares na mali. Ayan, nagiging core natin ngayon is Yung violence. violence and yung influences niya or saan ba nagro-root to. Ano bang pinagsisimulan? I mean, ever since naman, nagsisimula kay Cain. Siya nagsimula ng violence di ba? Based on Bible. So, ever since, delikado na talaga ang mundo. Marami ng masasamang elemento. Pero, Feeling ko, sige, go, pare, go. Okay. Hindi, pagdating lang sa mga influencer, feeling ko yung maayos-ayos na influencer na dumadaan sa feed ko, yung... Kasakol? Hindi. Nagbumukbang din. Talaga? Pero Hindi na agad maayos. pero parang may siya, disability. Si Hello guys. ano ba yan? Best palsy ba yan? Gago ko to. Tangina, para ka kasing sila yun sa sinabi mo Paano? Sige nga, isa pa. Gago lang Yung talaga siya. movement. Wala yung movement mo. Yung behavior ng katawan mo. Gago ko ba? Ban tayo, tol. Pero feeling ko peaceful siya kasi. Oo naman. Kahit Nakakasar lang yung hinagis siya sa pool, tol. Gago, mamamatay yun. Kasi inagi sa pool. wala pa yun, di ba? Wala pa yun. Ipaas siya, tol. Ay, Pero sorry. yung movement niya, tol, di ba? Oo. Tingin sa kanya, hindi influencer. Tol. Mas nag-earn lang siya ngayon kasi pinagtatawanan siya. Feeling ko, ha? Cloud, spotlight. Feeling ko sadya yun. Tingin mo. Pwede. Gawin kaya natin. So, Ikaw yun. disability porn ba yun? Oo, Pwede pwede ba yun. tawagin tol. disability porn? Oo, Paano? pwede yun. Ay, oo, tol. Kasi Mm-mm. yung mga walang paa, si Kaputol Jessica ba Sino yun? yun? Gago, tol. yung walang paa, kasi partner din siya. Walang arms naman. Oo. So, buo na sila. Oo, they complete each other, tol. Di ba galing? Voltes 5 ba mo? Joke lang. Gago, tol. Joke lang. Mga mababait yan, tol. Hindi naman yun, tol. Wala lang. Kasi syempre, pag mag-formation sila di ba? Gago, tol. Bingot pa nga lang. Natatawa na kayo. Wala. Wala. Batoy na bigot. Hindi nakakatawa yung Hindi, bigot. hindi nakakatawa yung bigot. Dahil kay Siguro Sir ang Jack. tatlo yung bingot niya, tol. Wow! Talaga extreme. Gago, tol. Rare! Yung pamampira. Dito, meron dito. Sila yun ang puta. Yun talaga, puta. Gago, tol. Pwede mag-comedy yun. Pero pag mga isa lang, Ay, hindi ka nakakatawa, boy. kahit sabihin mo ngongo ka, ay, normal Wala na. na. Tapos, si Sir Jack ba yung sabi mo? Okay. Gago siya, ni-normalize niya yun. Dahil doon din na sila nakakatawa. Hindi na. Yung batang yung maliit yung katawan, yung nakapack Ayun, ano. Ay, maangas. Oo, Maangas. yung maangas yun, di ba? Gago, nagaganda mo siya ngayon. Yung tol. naglalaroan. Oo, naglalaroan siya Ganda ngayon, mo eh. yun. Bata pa ba yun? O mukha na siyang bata? High school lang, tol. High school lang. tol. Bata pa talaga. Pero matalino yun valedictorian Oo. daw parang something yun. Ganun pa sana yung mga influence na di ba? Oo, yung maganda. Kahit pupakyo siya. Oo. Respect ko siya kasi ay gagi, matalino pala to. Gigitara pa siya, tol. Oo. Di ba? Tapos nakapakyo pa siya sa huli. Labas natin. labas mo dito. Labas mo Labas dito. Yun, siya. Oo, nakapakyo. Sige. Sabi natin kay Sorry, editor. nade-derail lang. Gusto ko lang i-share yung mga galong influencer na Oo naman, nagbibigay ng yung good mga totoo. vibes, Oo. di ba? Medyo tinatry lang natin pag-aanan kasi medyo touchy na subject yung Okay. mga nangyayari sa paligid natin. So totoo lang, kahit kami may hindi naman fear kasi siguro confident kami sa faith and sa surrender na kay Jesus Christ na kahit anong mangyari, may meaning or may reason. Pero syempre para sa family natin, 'di ba? May paglalabas ng bahay or kung saan man pupunta, may isip ka na nako, nakakatakot, baka ganito yung mangyari, baka ganyan yung mangyari. Which is ako personally, it leads me to praying. Oo. So, yun yung isang nagiging main reason ba't ako nagpe-pray to protect, to cover us
from ganong klaseng harm, evil. Evil na kasi talaga yun eh. Oo. Ayun, sabi ko nga kanina, yung violence is from the beginning of time, andyan eh. Pero sa ngayon, dito mismo nangyayari sa malalapit na lugar at hindi lang basta siya din yung violence nga parang bumabalik pa nung panahon pa ng mga nung wala pang civilization, alam mo yun, mas nagiging brutal. Imbis na tayo dapat is mas maging civilized, 'di ba? And much more aware and conscious or conscientious sa mga bagay-bagay, mas lalo tayo nagiging tayong bumabalik sa pagiging ape natin eh. Kung kung galing man tayo doon, ape man, 'di ba? Para tayong bumabalik sa pagiging natin. Well, nakaka-stress nga lumabas ngayon kasi kung sino-sino may encounter mo mga tao, mga hindi align sa kung ano man ang moral compass mo. Tulad na lang na nasakyan kong Grab driver dati. Weird niya, nagkwento siya kung paano malungkot daw siya, ganun. Minsan nagjajakol na lang daw siya doon sa kotse niya. Gago, seryoso ako, Seryoso tol. yan? Lakas. Lakas, Nagjajakol bro. pala ba kinakausap? Boss, kaya ka ba nasa Grab? Kasi lagi mong ginagrab. Yung dick. Buisit. Boss, sala hawak mo, hindi yun yung manabela. Yung mga galon, pare, di ba? Para creepy. Tapos bigla, That's out of mo. nowhere. Sir, teka lang, hindi yan yung cambio. Padya ka nakahawak. Sabi gano'n, no? Isa sobrang lungkot ko dito. Dito lang ako natutulog. Jajakal na lang ako para makatulog. Pero man, tignan mo. Emotions, tol, di ba? Oo nga eh. Leads to, flesh. Doon siya humahanap ng peace, ng clarity. Oo, no? di ba? Mas trust niya yung... Ang daming lost na tao sa labas, tol. Kung titingnan mo siya ng surface level, anong isipin mo? May sakit sa utak to. Oo, di ba? Oo, manyakis to. Di ba? Kung isipin mo mabuti. Oo. Pero, kung iisipin mo siya Coping lang pala yun. biblically or spiritually, pucha, lost siya. Hindi niya alam kung saan siya hahanap ng comfort. Oo. May hole siya na finifeel. Iba yung pinang-fill niya. Finifeel niya yung sarili niya. Buwisit ka naman, Kuya Grab. Kung ano ginagrab mo. Teka, bigyan ko siyang 5 stars. Di ko alam kung ano bigyan ko sa kanya. 3 stars lang dahil sa kinuwento niya. Disturbing. Diba? Parang napaka-disturbing ng mga tao sa labas. Tapos nag-comment ka pa, nagjakol po siya sa katabi ko. Good service naman. Malamig yung aircon. Kaso, nagjakol lang siya. Anyway, ayun lang yung mga encounter mong tao sa labas na sobrang fucked up lang, no? Hindi, tsaka yung binanggit mo, di ba? Yung angkas na tinegi din sa... Yun, alam natin lahat yun. Kailan lang yun eh? Sobrang recent lang. Tinegi siya kasi hold up. Hold up, tol. Mm-hmm. Pwede mo hold up na lang eh. Nakuha pa sa CCTV. Oo. I mean, ang kukunin yung motor niya, yun ata ang pinakaplano. Ang masakit noon kasi, pucha, Lumayo na yung rider, tol eh. hindi, ito Pwede pa, mo lang kunin yun eh. intention talaga niya. Kasi, pagbaba pa lang niya, Sinaksak nakatalikod pa yung ride. Sinaksak na. Yun agad yung una niyang inaksyon. Ibig sabihin, intention niya talagang to, di ba? Hindi lang basta, sana man lang, tinakot mo na. Tapos yun, syempre may Nakadroga daw pamilya. Hindi mo lagi pwede isisi droga yun, tol. Sinabi niya na, sa kanya na-realize, tol. Mali daw yung ginagawa niya. Sabi niya sa interview, hindi daw niya sinasadya. Gago siya, tol. Men, hindi ako para mag-condemn, pero pucha ka ba? Oo. 'Di ba? Ang di sinasadya. Wala lang. Minsan nagiging condemning ako sa mga ganong klaseng, sa ganong mga pagkakataon Oo eh. naman, tol. Parang sabihin natin, okay, nakinontrol siya ng demonyo, pero ang bobo mo naman. Yung balita na parang hinold up yung truck driver or something, or jeepney driver yun. Tapos nakatakbo yung jeepney driver. Tapos binalikan niya yung hold upper. May dalang armas na or pamalo. Hindi ko lang yan, tol. Tapos, ang nangyari is, parang nagdemanda pa yung hold upper kasi physical, na-physical siya. Ang weird No, na mga ayos ganyan, naman tol. yun. Parang ganun. Parang makukulong pa ata yung ino-hold upan. So, sobrang fucked up na shit. Sobrang imbalance na ng
thinking. Hindi ko sabihin justice system, yung thinking. Hindi, tol. Yung mismong pag-iisip na ng mga, ngayon, ng mga tao, Nakaka-common sense na baluktot na iba lahat. na, sobrang iba na. Pansinin nyo, sa lahat siya ng aspeto Naka-focus tayo sa episode na to sa violence, sa mga darkness na nangyayari ngayon sa kapaligiran natin. Hindi lang sa bata, pero kahit sa mga adult din. Pero dun sa pinaka-main na pinag-uusapan natin sa mga nakaraang episode, like sa relationship, sa male and female sex, lahat kabaluktutan na yung yung mga naiisip parang laging lahat may gusto ipaglaban na nakabase sa feelings nila or dun sa kung saan sila nagbe-benefit. Wala na yung totoong righteousness na nakabase sa moral values talaga. 'Di ba? Sabihin na nating hindi ka relihiyosong tao Pero yung hindi ko alam, wala na ba yun? Yung mga tinuro sa Humility. ating Diba? yung tinuro sa Humility ating man lang, moral tol. values dati Wala, nung meron tayong mga religion ng bata tayo na yung kindness, yung respect, yung kumbaga, 'di ba, give way, respect your elders, bayanihan. Ano po ba? 'Di ba yung mga ganun? Wala na ba yun? Hindi na ba tinuturo yun? Yung love one another na laging dinidikdik sa atin dati na ng mga bata tayo. Hindi na ba tinuturo sa mga bata ngayon yun? Kasi parang Wala, tol. ultimo sa mga GMRC wala na rin. kaedad natin, wala na, parang nakalimutan na rin ata yun no? 'Di ba? Empathy, sympathy, 'di ba? Feeling ko kung ano lang ginagawa ng mass, ay lang yung parang nagiging standards Ay, ginagawa to ng lahat. Hindi, tsaka parang gagawin ko to. naka-focus lagi sa self. Kaya nga Parang laging sa akin na lang. Laging sobrang selfish na ng mga ideology ngayon na kailangan kong masunod yung gusto ko or parang kailangan kong maging millionaire, multimillionaire, billionaire. So whatever it takes, gagawin ko. Wala akong pakialam kung may matapakan man ako ibang tao dyan. Parang gano'n na. Napaka-self-centered ng mga ideology ng tao ngayon or parang ng values ng tao, no? Na kung mapapansin nyo, lahat ng mga yon could end up in violence 'Di ba? Propaganda dito ng mga babae, propaganda ng mga bading, propaganda ng mga ng gobyerno. Ano, masyado tayo nag-iisip ng masyadong hawak at masyadong imposible kaagad or malaking bagay. Bakit kaya yung mga tao nila mag-focus sa sarili nila in a way na something that they can control, no? Bago yung makipag-away ng mga ganun, baka lumala. Like, start muna sa food, health. Tapos nun, yung thinking na. Siguro nun, baka in some way, ma-align tayo lahat, di ba? Kung same way tayo mag-isip lahat. Hindi yung puro anxiety lahat na yung mga lumalabas sa bibig natin. Ganun. At saka bakit pag yung mga bagay na magbe-benefits or mga bagay na magbe-benefit ang isa or ako or kung sino man tao yan, sobrang tindi natin ipaglaban. Pag may mga bagay na hindi na tayo magbe-benefit or may something tayo na dapat i-sacrifice, wala na. Parang, Doon na sila dun oo. 'Di ba? Ayaw na nila na kung nakapag-sacrifice ka. Wala na tayong pakialam Wala sa na. kapwa natin, no? Parang kung hindi ko yung kapamilya, kung hindi ko yan, wala akong pakialam diyan. Minsan, kung iisipin niyo parang ang simple lang no? Parang wala lang. Hindi yan. Ano ba pagsasabihin itong mga to? Mga kwenta-kwenta. Pero tingnan nyo, nag-end up siya sa mas malaking issue. Tama. Mga bata na nagko-commit ng matitinding krimen, hindi nila nararanasan na maging bata. Hindi mga matatanda na dapat na nagiging disciplinarian. Sila pa yung nagiging example or nagiging influence ng masasamang bagay. Parang masyado lang sobrang nagiging messed up. And then, ang focus natin is ano ba? Politika. Politika. Yan ang nagiging main Pasok ko lang doon. Ang solusyon ngayon dyan, tol, may ayuda ulit. I mean, so,
sa mga ibang lumalabas na issues na ganyan, di ba? Ano, tas yun lang yung makikita mo na, magbibigay na ayuda. As, sana man lang may iba tayong marinig na ano no? Para matigil na kayo. Ayan na, ayuda. Weird. Ayuda yung bingo na delata ang puta. Hindi ka masarap. Laki 7 na sardinas. Salamat, sir ah. Salamat, ma'am. Sana mo lang Dilimundo, no? Puta, yung mga ganun. Laki ng binabayad natin tax eh. Sana mo lang yung malaking Dilimundo, yung ganito kalaki. Although hindi na tayo nag-expect dyan kasi hindi naman tayo nakaka-team talaga ng ganyan. Basura nyo ka, di pa kinukuha eh. Tol, kinukuha na lagi. Reklamo lagi. Andun na tayo sa point na tol parang sobrang open na nung mundo na kumbaga kung ano na lang talaga yung tingin nila na parang pagiging stereotype na okay lang to. Sige, push natin. Diba? Which is, isipin mo yung 2 bata na ulit na yun na para sa kanila sobrang safe nung ginawa nila kasi hindi sila makakasuhan. Diba? Kasi may batas na nagpoprotekta sa kanila. Ang weird, tol. Yung Yung nakakatakot sa free will, no? Mhm. Sa free will na binigay sa atin. Pasok mo ulit yung equality, tol. Pag ginawa mo siya, Diba? or hindi pala ginawa, pag in-abuse mo siya, yung free will na binigay sa atin is, pwede ka nga naman maging king of the world, no? Kasi, kung gagawin mo lahat ng pwede mong magawa, na wala kang pakialam sa mga ibang tao, wala kang pakialam kung may matapakan ka, mapupunta ka nga naman sa top, di ba? Wala akong pakialam kahit mayroon akong madali na iba, di ba? Or ma-disrespect. Minsan, hirap na lang, no? Kahit ako nakapag-condemn ako eh. Sabi ko, yan, yung nalaksak ka. Diba? Sabi ko, ba't kailangan pa buhayin yan? Mali yung sinabi ko. Pero at the same time, kasi, papakainin pa ba natin yan? Kumbaga, igugurong pa ba natin yan? Kahit sabi mo nasa kulungan yan eh. Ando pa rin yung free will niya eh. Nakakain siya, nabubuhay siya daily, which is, yun na niya, diba? Paano yung mga anak noon? Pro ba kayo sa, sa death sentence? Agad siya sa Bible, diba? Hindi, tol eh. Hindi eh. Yung thou shall not kill sa Bible kasi yung kill doon is, sa Greek, ang translation nun is to murder. Thou shall not murder. Huwag ka mag-murder. Yung context na yun eh, nagiging iba kasi yung para sa kanila, di ba? So which is, tama naman na magkaroon talaga nun. Di ba? Ang problema lang, yun na naman, ma-abuse. Kasi lagi isipin, paano nga naman yung maliliit na tao? Pero sabi ko, yung, pwedeng ipasa sa iba yung kasalanan eh, no? bukod Yung mga doon napagbibintangan. bukod doon sa hindi kaya hindi nila kayang sarili nila. Di ba? Kumuha ng mga lawyer, Kumuha ng magbayad. Tapos, At saka pwedeng baliktarin. Halimbawa, pwedeng ipasa sa isang inosenteng tao na lang diba? na, ito na lang. Wala naman tong wala naman bitaw to eh. Ito na lang bitahin natin. Siyempre, mga powerful na tao. Tama nga naman, pwede pa rin i-abuse. which is, pwede dapat nilang ayusin yun. Pero, madadaan I-reform yun nila. sa tamang proseso. Which is ako, kailangan yun kasi wala nang takot mga tao. Yan eh. Sobrang wala nang... Understood na ni God yun. Alam ni God yun nangyayari. Wala nang... Kasi, feeling ko nga, respect sa life. pag ginawa ni God yun, yung mamamatay na yun, hindi ko alam kung saan sila mapupunta, pero either, tol, malamang makarating pa sila sa eternal life. Kasi, kahit ako, dadating ko sa point na gano'n, nakasalahan ako to eh. So, hingi na ako ng repentance kay God. At tingin ko, may gano'n mangyayari, di ba? Although, nasa judgment ni God yun. Hindi sa akin yun. Ang hirap din eh, no? Kasi parang minsan gusto mo i-justify lalo yung ibang mga krimen na halimbawa, nagnanakaw. Paano kung talagang yun na lang yung last resort nila, di ba? Para makakain. Hindi na sila nabibigyan ng opportunity kasi wala naman tumatanggap sa kanila sa trabaho. Pero syempre, pag nanakaw pa rin yun, tol. Kasalanan sa mata ng Diyos, kasalanan sa batas. Bukod doon, iba yung leads doon, tol eh. Nagnakaw ka, pwede kasing dumating pa sa makakapatay ka. Diba? Ayun nga. Or ikaw pa yung madali. Diba? Parang minsan, ang hirap isipin. Kung siguro kung mag-overthink ka.
And then siyempre dun sa pagkitil naman ng buhay, may mga reasons din na parang minsan gusto mong kampihan yung mga gumagawa nun. Pag halimbawang, tulad ng mga ibang nababasa natin sa online na, Yung nag-revenge, di ba? yung gano'n. Halimbawa, Yung, may mga batang inabuso, anak nila, inabuse. nilagay na lang nila sa kamay yung Sila, batas, di ba? sila yung bumawi, sila yung gumanti. So kung ako personal, thoughts ko at saka heart ko, sabihin ko doon, dapat lang. Oo. Kasi kung sa akin mangyayari yun, gagawin ko din yun eh. Parang sa kalulugar para maging righteous ka, di ba? Ewan ko, siguro, ito nga yung sinasabi namin kahit nagbabasa kami ng Bible or nagwo-walk kami sa path ni Jesus Christ, ang hirap pa rin. May mga, ang daming tanong, ang daming questions talaga na lumalamang pa rin yung humanity, alam mo yon, yung parang pinapasok mo kasi yung logic mo bilang tao. Na just hindi naman talaga magwo-work kahit anong gawin mo. Hirap na, sobrang nakakatakot na yung mundo natin ngayon kasi kahit dati naman siguro, hindi safe kahit saan. Kaya lang, dumating na kami sa edad na ganito na parang kailangan nating mag-isip, kailangan natin magkaroon ng boses para sa mga gantong bagay. Kasi hindi na lang para sa sarili natin to, para rin sa pamilya natin, tsaka sa future din natin, di ba? Nating lahat. Kasi kung lahat na lang tayo, focus tayo sa free will or sa selfish reasons natin para mabuhay. Talaga magiging violent lahat ang lahat ng lugar kasi lagi mo ipagtatanggol yung mga bagay na gusto mo, na which is minsan hindi naman pasok sa ibang tao. Kailangan din natin maging mindful para sa mga influencers magbitaw ng mga salita na akala natin minsan nakakatawa lang or joke lang o kaya skit lang. Tandaan natin dahil nanonood na bata. Kanin po. Steak pa po. Steak pa po. Kanin po. Kailangan nating isipin yun, men. Dahil nanonood sa ating bata, are we serving them good influence, di ba? Binibigyan ba natin sila ng magandang halimbawa? Pera na Wag naman puro pera. Wag naman puro sarili, no? Diba? Tsaka yung, tol, noon pa naman yan, yung isa poverty porn, di ba? Isipin mo, oo nga, nakakatulong ka nga. Pero iba pa rin yung pagtulong mo eh. Tulong yan na kinagatasan mo yung tao eh, di ba? No harm, pero iba eh. Hindi ganun siya pasok na, alam mong taliwas eh. Pwede kang tumulong ng walang video. Which is, isa rin yun na sabi ko, kino-compare ko yung panahon na natin. Hindi tayo nagkakaroon ng influence sa ibang tao agad, di ba? Wala social media. Wow. Saan mo kukunin doon? Camprag? Gagal lumalabas si Hindi, Don. tsaka ang pakipag-socialize mo nun dati is talagang diba? socialize. Personal. Oo, personal na interaction. Hindi rin naman ako magaling makipag-socialize kami. Hindi ako expert sa pakipag-usap sa ibang tao. Hindi ako ganun, kumbaga. Pero, ganun din ako lumaki. Kailangan mo mag-approach. Kailangan mong lumapit, makipag-usap. Kailangan mong lunukin yung fear, yung hiya, yung kung ano may nararamdaman mo. Kung gusto mo makipag-socialize. Ngayon, dami na. Yun nga, yung mga comments na mga masasama towards sa mga sino-sinong tao, sa mga politiko, sa mga nangangaral ng salita ng Diyos, pati yun. Ano ba yan? Sinasalitaan nyo pa ng, wala bang babaril dyan? Ang dami nyo dyan, walang sumapak. Mga ganun. Sabihin yung joke yun. Paano naging joke yun? Nakakatawa ba yun? Di ba, joke nakakatawa? Di ako natatawa sa ganun. Parang sa akin lang. Kaya mo bang sabihin sa personal yan? I mean, kung kaharap mo yan, sige, kaya mo bang sabihin yun? Or kaya mo ba talagang panindigan yung sinasabi mo kapag nakaharap na lahat sa'yo, katingin lahat sa'yo? Baka naman yung emotions mo na yun, tapang mo na yan, nasa likod lang ng keypad tsaka ng keyboards, di ba? Kung ganun lang din, huwag ka magsalita. Diba? Kasi, humuhugot ka lang sa hangin eh. Wala namang, walang bigat. Kung wala kang sasabihin maganda, huwag kang magsalita. Tingin mo, makakatulong ka or may something na valuable sa sasabihin mo, then feel free to share. Ngayon, kung yung sasabihin mo is pagmumulan lang ng hate, pagmumulan lang ng violence, keep it to yourself. Walang may pakialam dyan. Madaming mababait na tao pa rin. Maraming gustong mabuhay ng maayos. Maraming nagsisik ng tama, ng truth.
gusto mag-succeed while doing the right thing pa rin. So, ikaw, kung tingin mo maayos na yung buhay mo, marami kang pera, marami kang material na bagay sa mundo, at wala kang pakialam kung may ma-influensyahan kang masama, good luck na lang sa'yo, no? Siguradong, yan may balik yan, diba? Anyway, yun lang gusto naming i-highlight sa episode na to. So, totoo lang, dahil medyo mga pagod-pagod din sa lahat ng mga nangyari in the past few weeks. Wala talaga kaming specific na topic na gusto pag-usapan, pero gusto namin kasi i-highlight yung Ito mga toxic moms na to. Hay, di ba mga episode na to? Go, Di ba Pasman, di pa ba? joke? Hindi, gusto namin i-highlight yung violence lang na nangyayari sa paligid natin, lalo na nanggagaling yun sa mga kabataan. Totoo. And then kung paano ba yun, saan ba nagsisimula yun? Or paano ba nagiging gano'n ang sitwasyon? Para rin maging aware tayong lahat na magsimula tayo sa sarili natin, di ba? Simulan natin sa inside. Kasi hindi natin pwedeng kontrolin kami. Hindi namin pwede kayong kontrolin. Nagsisimula din kami sa sarili namin. Ito, ginagawa namin na to is thinking out loud, na gusto namin i-apply sa sarili namin. Gusto namin, baka may gusto makarinig at gusto ring maging aware. Yun yung goal, no, dun sa topic na to. Yun yung gusto namin i-highlight. May mga gusto ko i-add bago natin tapusin to. And ano lang, a simple advice, siyempre, kung nakikita ng mga bata yung violence sa parents pa lang, sa mother and father, makikita mo agad. I mean, yung mga bata agad, yun na ilalabas nila. Kahit in a age of, sabihin natin 7 or 6. Kasi ako nung bata ako, alam ko yun eh. Pero para namang hindi tumatak para sa isip niyo yung mga ginagawa ng magulang nyo. Huwag niyong gawing normal yon. So, ano pa rin, hingi pa rin kayo ng guidance. Isa na yun. So, yung guidance nagsisimula sa magulang. At the same time, yung magulang, sana humingi rin sila ng guidance kay God. Kasi hindi pwedeng manggagaling lang sa inyo na hindi nyo alam yung iti-teach nyo ituturo sa bata. True. Ibalik natin yung prayer, guys. Ibalik natin yung faith natin kay God. Hindi porket marami tayong napapanood ngayon na mga successful na tao na nag-trust lang sa sarili nila, it doesn't mean na wala ng God or hindi ko napapansinin yung God. Kasi ito nga, naging successful. Unang wala daw si God sa sarili niya, hindi siya nagpe-pray. I mean, totoo ba? Diba? Or kung di man si God yun, baka iba yung hininga niya ng tulong, diba? Hindi natin masasabi. I mean, sorry to cut you off, Tol. Sige, tuloy mo sa tapos, i-add ko lang kasi may napanood ako na isang vlog, which is, I mean, yung bata kasi gumawa ng schedule. Magawa na siya ng schedule niya. Gusto niya, itong oras na to, gigising siya. Oras na to, pupunta siya sa kaibigan niya, spend time. Sabi nung tatay, bakit wala kami schedule niya na mag-spend ka sa amin? Tapos spend do sa kapatid mo. Diba? Which is, yun, natutuwa ako doon sa father kasi isa yun sa teaching dapat na malaman ng mga bata na pagka ganyan ka mag-isip, dapat palang pinuputol na agad, diba? Agad, idalin mo na agad sa tamang path yung bata. Which is, bali pa kayo sa sabi ng bata. Sabi niya, Dad, tumatanda na ako eh. Grow na ako eh. Which is, dapat pa lang, doon na, putulin na agad. Pero, ang nangyayari nga lang, siguro hindi niya ma-handle. So, parang naging sarcastic na lang yung way. Pinabayaan niya lang yung bata. Pero sana, di ba, ganun yung gawin ng mga magulang. I-guide nila sa tama na hindi way na makipag-socialize ka sa mga kaibigan mo tapos pabayaan mo na yung part mo na responsibility mo sa mga parents mo. 6 years old lang ata yung bata or 7. Ganun siya mag-isip. Diba? Kailangan tayo mismo mga adults, parents, tayo mismo yung may moral compass. Alam natin kung saan ang kaliwa, saan ang kanan. Kasi doon natin kukunin kung paano tayo mag-guide ng mga kabataan. Kung tayo mismo, wala tayo nun, saan tayo kukuha na ituturo natin, man, diba? Hindi, mahirap kasi yun eh. Parang these days, mahirap mag heart-to-heart talk sa pamilya mo,
sa anak mo. Feeling ko ay yung kailangan natin i-overcome. Kung natin normalize yung talking about feelings, talking about mga emotions. Truth. Diba? About Being emotions. bold. Oo, being bold. As a parent, hindi lang yung physical needs. Totoo yan, mahalaga yan, tol. Sinasabi mo, go. Wag lang yung sinabi ni BBM tol na grade 1 parang turuan na mag-masturbate. Wag lang yan tol. Gago siya. Napakabobo na. Gago. Talaga masturbate. Pero totoo yan sinasabi mo, tol. Napakaganda ng binanggit mo na yan na sa panahon, lalo sa panahon ngayon na parang mas takot na yung mga magulang sa mga bata. Oo. Diba? Ibalik natin yung totoong nanay at tatay na Balik niyo yung mga hanger. mga tsinelas na lumilipad. Balik niya. Okay lang yung mga gano'n, yung mga physical na gano'n na I mean, way ng gamitin disciplining. ng panakot lang. Pero hindi... Pero after nun, kausapin mo heart to heart din. Diba? Para ma-acknowledge din yung emotional niya, di ba? Hindi, ibigay mo yung Oo. 100% mo, tol. Hindi, ibigay mo yung context kung ba't mo yung ginawa. Oo, Di ba? ginawa. Yung reason. Oo. Ipa-realize mo sa kanya kung bakit ito yung nangyari. Ba't ito yung naging outcome. Di ba? Masyado tayo minsan din yun nga, mga adults, kasalanan din Kasi pag inampas mo na, pag pinalo mo na, tapos tumigil na, ay okay na yan. Hindi, Pinanood ang ka masaklap, agad sa asin. ang masaklap kasi dyan, pagkatapos mo paluin, bawa, tapos magsusorry ka. Ay, oo. E di isipin ng bata, mali ka kasi pinalo mo ako, dapat di mo ako pinalo. Nagsorry ka eh. Nag-iiba yung no? Sabihin mo sa pagkapalo mo sa kanya, sabihin mo, ba't kita pinalo? Or ba't kita pinagalitan? Ganto kasi. Which is, hindi natin pupursue yun, ha? Pwede nyo naman kausapin talaga. Diba? Oo, basta takot ng mga magulang yung mapag-usap ng emotional things sa kanila. Well, ako, tinatry ko yung ganon. Salita. Hindi kasi ako di ako ma-physical din talaga. Hindi, siguro dahil hindi naman ako pinalaking ganon. Pero kahit man pinalaki kayong ganon, lahat naman tayo pag dumating sa adult, may mga sarili-sarili lang tayong isip para mag-isip ng tama. Di ba? Porket may abuse, may trauma ka, is kailangan mo na ipasa yung trauma na yun sa, alam mo yun, sa next generation. Kaya nga, importante ang Bible, si Jesus Christ, si God. Lagi namin kayong ibabalik at ibabalik doon kada beginning at end ng ating topic kasi doon nagsimula at laging kay Jesus Christ magtatapos lahat eh. So, bala kayo kung anong gusto nyo isipin. Isipin yung baduy, corny, and all that shit. Pero, Tayo tol eh. Yun yung path natin eh. it is what it is, di ba? So, kung believer ka man, non-believer, we don't care. Yung message is for anyone that will hear the message. So, yung mga influencer, siguro, konting reserve sa sarili na sana alam nyo yung ini-influence nyo. Diba? Sana not love for money lang. Oo na, kumikita na kayo eh. So, sana bigyan nyo ng context na kahit disclaimer man lang, diba? Wag tularan ng mga bata. Ganun man lang. Tama. Let's be accountable and let's be Tsaka feeling ko, lahat yan, mako-cover yan if we're gonna follow the Maslow's hierarchy of needs, di ba? Ano yun? Yung Maslow's hierarchy of needs is, yung first is mga physical needs. Okay, provide mo. Security and belongingness. Security. So, kailangan maging feel secure din yung bata sa kanila. Maging secured sila. Hindi sila parang ma-feel na parang laging may kulang, ganun. may fear. Oo. Second is love and belongingness. Di ba? Tapos, yung pinakahuli nun is yung self-actualization sila na makakaano nun eh. Pero yung basic needs na yun, pag na-complete nila yun, safety sila, belongingness sila, secured sila. So, ba't pa nila maiisip na magagalit sila sa mga bully kung confident na sila paglabas pa lang ng bahay, di ba? Ang mabibuild nun, tol, is, hindi magiging perfect yung kanilang path or experience, pero meron silang compass. May moral compass silang pagbabasihan. May moral compass. Secured ako. Ba't kailangan ko pang patulan to, di ba? Kapag dumanas sila ng any types of trials and tribulations, alam nila kung saan ibabase to. Parang, okay, hindi ako dapat mag-lean sa violence. Dapat mag-lean ako sa understanding. Or,
kung fight, kung flight. Oo. Alam ko kung kailan ako papalag, alam ko kung kailan ako tatakbo. Oo. 'Di ba? Tsaka yung feeling nila na scarcity din. Wala silang mararamdaman na ganun. So parang, hindi nila kailangan lagi mag-fight. Pero, syempre, matututo rin sila in their own to yun na yung fight. sa last na sinabi mo na parang Self-actualization. sa kanila na yung sa sarili ng experience nila yon. Oo, di ba? Mga ganun lang, di ba? Kasi parang ang thinking lahat ng magulang ngayon, lahat ng hindi ko nakamit nung bata ako, ay ang bibigay ko. Tapos ay doon lang sila nakafocus. ano lang ba yun? Lagi naman physical things lang naman yung mga hindi natin nakamit nung bata di ba? True. Ano? Parang ang nangyayari na is basta mabigay ko tong mga bagay na to. Wala na akong pakialam kung maging maayos sa ugali nito, maging basus man to. Basta nakamit niya, hindi ko nakamit. At least itong edad na to, wala pa akong PS1 nito eh. O siya, puta. 10 years old pa lang, may PS5 na. Hindi ko nagawa dati yan, experience yan. Ikaw, tignan mo, nabigay ko sa'yo yan ha. Pero wala na dun yung tipong, alam mo ba kung ba't ko binigay sa'yo ito? Kasi magaling ka sa school, ginalingan mo sa school, you worked hard. And nakita mo yung results, di ba? Maganda yung results ng grades mo. And you've been a good kid towards your mom, your dad. Ito yung reward mo. Pero iisipin mo din na kapag naging masama kang bata, hindi ka nag-aaral mabuti, wala ka rin makukuha sa akin. Wala lang ganun no? Parang, gusto ko ng ganito. Go, sige, may pera ako eh. Parang sa Tsaka safety din. No? Feeling safety tsaka yung love and belongingness. Pag meron sila nun, panigurado lahat ng problema nila i-open nila sa'yo kasi may trust sila sa'yo as a parent. Hindi yung mag-secret sila. Tapos sila na yung gagawa ng sariling resolution nila nang walang guidance, diba? Tama. Diba? I mean, yung dapat yun eh. May trust sila sa'yo. Secured sila sa'yo na sabihin yung mga bagay na hindi nila masabi. Diba? Feeling ko maiwasan nyo kung yung mga suspects na yun is inopen up nila sa parents nila, diba? or kung naging open yung parents nila sa kanila. Oo, di ba? Yung maganda. Open yung parents nila. Naalala ko to. Sabi kasi nung polis na tiyahin, idol ako yun magpupulis daw yan dati. Di ba? Which is, sana Ang ganda sana. Ginaid ko sana ang ganda na, sana. diba? Ang ganda sana. Nung storya. Di ba? Kaso napunta sa masalimuot na Kasi ngayon, tignan mo. I mean, hindi naman natin na husgan kung ano yung magiging katapusan ng buhay ng bata na yon. Pero syempre, laking impact nun. I mean, by God's grace, maging maayos ang buhay niya pagkatapos ng kung anong pagdadaanan niyang pagsubok or trials or kung kakasuhan man siya kung ano man. Diba? Maging maayos siya, edi amen, di ba? Pero paano kung pagkatapos nun, masira na lalo yung buhay niya? Wala na. And then, hindi niya na alam mo yun, hindi na siya magkaroon ng kahit anong opportunities pa and chances pa na mabago. And yun na yung naging identity niya para sa buong buhay niya, di ba? Edi, ang saklap. Nagkulang lang tayo ng konting salita, ng konting, alam mo yun, empathy or sympathy sa mga bata na parang akala natin, hindi naman gagawin niya yan eh. Siya tayo naging complacent. Pasensya na ako, medyo sabog ang aming ngayon pero Sobrang deep lang talaga yung gusto naming i-open yan yung violence kasi talagang medyo itong last few weeks madaming nangyayaring ganyan na nababalitaan natin and aware naman kami, alam namin na marami pa rin mabubuting tao, marami pa rin gustong gumawa ng tama, ng mabuti, marami pa rin gustong sumunod sa will ni Jesus Christ, sa teachings ni Jesus Christ, and alam din namin maraming natatakot. And siguro doon sa mga natatakot, may bibigay lang ako may iiwan ako sa inyo isang verse na pwede niyong panghawakan bago namin tapusin tong episode na to. Ang verse na to ay Isaiah 41:10. Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee. Yea, I will help thee. Yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Ibig sabihin lang huwag kang matakot.
kahit ano pa yung evil na nakapalibot sa atin ngayon, ang sabi ng Panginoon is, I am with you. Hindi ka niya pababayaan. Basta maniwala ka lang. Thank you so much, guys, for watching episode 16. This has been Leave the Kids Alone, Kanto Thoughts, and this is goodbye. Peace and Leave love, the everybody. fucking kids alone. Leave them alone.